Di ba may mga ganyan pong relasyon? Hihilain sa labas, doon mo aabusuhin. Sisigaw-sigawan mo, mumura-murahin mo, tatawagin mo ng lahat ng masasakit na salita. Ano po? Tapos, ang nangyayari pa, ipapakita mo sa publiko. Isa pa rin pong forma ng emotional o mental anguish ang pakikiapid. Sabi po ng Korte Suprema sa kasong AAA versus PBB, 2018 po yung kasong yan. Dito po, yung nangyari, yung asawang lalaki ng babae. Sabi po ng Korte Suprema, psychological abuse po yun. Kasi nagdudusa emotional at mental yung babae. Yung depensa ng lalaki dito, OFW po kasi sa Singapore yung lalaki. Doon niya nakilala yung kabit niya. Sabi niya ganun sa Korte, hindi niyo ako pwedeng parusahan ng krimen sa Pilipinas sa ginawa kong krimen abroad. Sabi ng Korte Suprema, isang elemento ng krimen na ginawa mo, yung pagdurusa ng babae. Yung babae nagdurusa sa Pilipinas kahit doon ka ng babae sa Singapore, sa abroad. So, pwede ka pa rin parusahan, sabi ng Korte Suprema. So, ayun po, ang pakikiapid. At tandaan niyo po, ang pakikiapid, hindi lang po bawsi ang kaso. Pag nakiapid po, pag ang asawang lalaki ay ng babae, concubinage po yung kaso. Pag ang asawang babae ay ng lalaki, adultery po ang kaso. Ano po? Paano po, attorney, kung yung asawang lalaki ay ng lalaki? Concubinage po ba yun? Hindi po. Kasi ang sabi ng batas, ang concubinage, asawang lalaki, babae. Pero ano po ang pwedeng ikaso? Sa legal ko pong teorya, bawsi. Kasi po, naki-apid pa rin siya. Marital infidelity. Paano po, attorney, kung babae po ay ng babae? Ano po ang pwedeng ikaso? Doon po ako blanco. Kasi sa ilalim po ng batas, gray area siya. Hindi po pwedeng adultery eh. Sabi po ng batas adultery, ang kasal na babae ng lalaki. Eh wala namang pong category sa marital infidelity laban sa babae. So doon lang po blanco. Ayan yun po, pag naging congressman na po. Sulatan natin. Yung concubinage po, doon yung makikita yung medyo irregular ulit sa pagtrato ng babaeng lalaki. Pag concubinage po kasi, dalawang aspeto. Kailangan mahuli yung lalaki na nakikipagtalik sa skandalosong pamamaraan. So paano mo masasabi yung skandaloso? Okay, nasa munisipyo. Diba? Marami nakakakita. Pangalawa, kung pinahay mo sa tahanan ng pamilya yung babae. Samantala, pag adultery, para mapakasuhan mo yung babae, basta may chance lang na nagtatalik sila. Bakit po? May nag-explain naman sa akin, ganun daw kasi ang adultery, kasi nga madaling naisingit sa pamilya yung anak ng iba. Pwede hindi alam ng lalaki, na ibang yung anak pala ng niluwan ng babae, ay hindi naman niya anak. Kaya ganun kahigpit. Pero nga po, kailangan i-balance. Bawsi. Pag babae po ang ng lalaki, adultery lang. Basta lalaki po. Ang problema nga, gray area po sa ngayon, yung pagbabae ang ng babae. Kasi pag lalaki ng lalaki, pwede ko pa rin pong ipasok sa marital infidelity ng bawsi. So yun po, isang legal na issue. Next po. Sabi po ng Korte Suprema sa kasong XXX versus People, March 1, 2023. Ito po yung mga elemento ng marital infidelity o pakikiapid. Yung biktima po ay babae o kanyang mga anak. At bakit po kanyang mga anak? Pag babae po ang magulang na lalaki, naapektuhan po mentalidad yung mga anak. Ano po? Sunod, yung babae po ay dating asawa o asawa nung gumagawa ng pambababae o panlalaki, pakikiapid. Yung offender po ay nagdudulot ng mental o emosyonal na pagdurusa doon sa babae. Malamang, niloloko siya eh. Diba? So kung wala po yung elemento, malay mo, gusto lang din ng babae, baka meron din siya. Wala po, hindi mapapatunayan. Sunod po, yung anguish po yan, yung pagpapaya ay magdudulot ng kahihiyan para sa pamilya, repeated verbal and emotional abuse, denial of financial support, or kustodiyan ng mga bata. Ano po? So yan daw po yung mga elemento ng marital infidelity. Next po. Ngayon po, yung panghuling klase ng pang-aabuso. Excuse na po, quiet lang po tayo sa likod. Huwag po mag-away-away, mga kapirma lang po dyan. Ngayon po, punta po tayo sa mga forma ng ekonomikong pang-aabuso. Ano po ba ang economic abuse? Next slide po. Alinsunod po sa batas, ito po ang mga akto ng economic abuse. Una po, withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, business, or activity.
Unang elemento o unang klase ng economic abuse, hindi po nagbibigay ng legal na suporta. Pangalawa po, pinipigilan nyo yung babae o ang anak niya na mag-engage po sa pagkakataon na kumita dahil kaya po niya. Kunyari po, abogado, doktor, teacher, may profession po siya. O kaya, yung babae magaling mag-negosyo. Kasi may mga relasyon po, pag napepeluhan yung lalaki, mas malaki yung negosyo ng babae, pinagbabawalan po yung babae o kita. Diba? Sabi ko po sa inyo, patriarchic po ang ating lipunan. Hindi naman po lahat, pero madalas po meron. Ano po? So, iba na lang po, attorney, sa lahat po ba ng pagkakataon, hindi pwedeng pagbawalan yung asawa, magtrabaho yung asawa, regardless po kung babae o lalaki. Meron naman po, alinsunod po sa Article 73 ng Family Code, kung delikado para sa buhay ng asawa, pwede mong pagbawalan. Ano po? Pero kung seloso lang masyado, ayaw na nakikita yung mga ka-office mate mo, o nalaman na may ka-office mate kang lalaki, pagbabawalan mo, bawal po yun. Pwede siyang maging economic abuse. Next slide po. Sunod po, pag-deprive, pagbawi o hindi pagbibigay, o tangkang hindi pananakot ng hindi pagbibigay ng financial resources doon sa babae. Ano po yan? Pag mag-asawa po kayo, kinasal po kayo 1988 pataas, ang relasyon nyo po patungkol sa lahat ng ari-arian, kung ano yung sa kanya, ano yung sa iyo, sa inyong pareho na. Yun po yung tinatawag nating absolute community. Kadalasan po kasi ang tawag natin conjugal. Pero ang tamang termino po, legal na termino, absolute community. Ano ang iyo, ano ang kanya, magiging sa atin. Pag kayo po ay kinasal 1988 pataas at wala po kayong prenup. Ano po yung prenup? Nagkasundo kayo, hiwalay pa rin yung ari-arian nyo. Perfect example ko po, pinakaswerte dito, James Yap. Kilala niyo po si James Yap? Asawa dati ni Chris Aquino. Nagpakasal po sila, walang prenup. Eh naghiwalay sila, ano nangyari? Yung yaman ni James Yap, sabihin natin 5 milyon, tapos yung 100 million ni Chris Aquino, naging 105. Nung naghiwalay sila, hati. Sinong lugi? Si Chris. Kaya importante po mag-prenup. Kung tingin nyo po, di naman ako po kasi minsan parang pag magpapaprenup sabihin, ay parang maghihiwalay kami. Maging practical na lang. Ano po? Maging practical na lang. Kasi malay mo lang, di mo rin alam, di ba? Tapos, pag kayo po 1988 pababa nagpakasal, ang tawag po conjugal partnership of gains. Ano po ibig sabihin? Yung ari-arian ni lalaki, ari-arian ni babae, sa kanya pa rin. Pero yung kita ng mga ari-arian na yan, yung mga prutas ang tawag natin, yun yung bubuhay para sa buong pamilya. Ano po? So ganun po yung arrangement. So kung kayo, pinipigilan kayo ng asawa nyo, ng karelasyon nyo, na gamitin yung perang sa inyo talaga, pwede nyo pong kasuhan ng economic abuse. Kasama din po yung paninira ng household property. Ayaw ipagamit sa'yo, binasag yung TV, binasag yung computer, wala kayong binasag yung internet nyo para wala ka daw kausap. Yan po ay pwedeng economic abuse. Pag-control mo po sa pera ng biktima o sa mga ari-arian niya, mas mayaman, o may ari-arian yung asawang babae o anak, tapos ayaw nyo ipagamit para makontrol nyo. Yan po ay economic abuse. Next slide po. Ito po, pag-deprive po, didinan po natin, pag-deprive ng pagbibigay ng suporta. Kasi ito po yung usual na kinakasong bawsi. Hindi daw po binibigay yung suportang para sa kanya. So ngayon po, bigyan natin ng paglilinaw po. Ano? Next slide po. Sabi po ng batas, kailangan po muna natin tignan. Yung deprivation po ng financial support, hindi pa bibigay ng financial na suporta, dapat po, meron ka munang karapatan na bigyan ng suporta. Ano po ibig sabihin? Ako po, may jowa po ako. Sabi niya sa akin, honey, babe, pag-aralin mo nga ako. Tapos hindi ko ginawa. Pwede po niya kasuhan ng economic abuse? Ano po? Ano tingin nyo? Hindi. Bakit? Mag-shota lang kami. Walang legal na obligasyon na pag-aralin ko siya o suportahan ko siya. Kailangan po, kasal kami. Bakit? Alinsunod po sa batas, pag kayo po mag-asawa, obligasyon nyo suportahan ang isa't isa. So yan din po yung nais kong linawin. Ang sabi ng batas, suportahan ng isa't isa, hindi po yung isa lang ang susuporta sa isa. Mga babae o lalaki, pagkasal po kayo, obligasyon nyo pareho, suportahan ang isa't isa. Kasi nga po, ang ginagawa natin dito, pagpantayin yung mag-asawang babae at lalaki. Hindi lang po sa benepisyo, hindi lang sa respeto, pati po sa tungkulin. Ano po? Ngayon po, ikaw may asawa, nag-aanak kayo, sino may obligasyon magbigay ng suporta doon sa bata? Parehas po kayo. Hindi po pwedeng iaasa mo lahat doon sa isa. Eh, attorney, paano po housewife ako?
Hindi yun po yung contribution mo. Ikaw yung nangangalaga dun sa bata. Hindi yung housewife ka na, wala ka pang ginagawa. Yun po, ikaw ang pwedeng kasuhan ng lack of support. Ngayon, attorney, may boyfriend po ako, nag-anak kami, nag-live-in naman kami, pero naghiwalay din po. Ngayon po, naghihingi po ako ng suporta para sa akin at sa anak ko, ayaw po niya magbigay. Ang sagot ko po dyan, yung sa'yo po, wala ka po karapatan maghingi ng suporta. Hindi ka po kasal. Doon sa bata po, meron. Si anak niyo po ang may karapatan maghingi ng suporta. Kailangan po i-acknowledge ng tatay. Pag ayaw po i-acknowledge ng tatay, pagawin niyo ng kaso, magpapile po kayo sa korte. Ano po? Next slide po. Ngayon po, ay, balik, next po. Yan. Ngayon po, nais ko po bigyan ilaw. Sabi po ng Korte Suprema sa kasong Atcharon versus People, 2021 po ito. Yung hindi po pagbibigay ng suporta, hindi daw po automatic economic abuse sa ilalim ng BAUSI. Bakit po? Sabi ng Korte Suprema, kailangan mapatunayan muna na kaya hindi siya nagbibigay ng suporta para makontrol o mapagdusa ka. Ano po? So, pinalipay na ng Korte Suprema kasi nung nalipatas ko, parang sampalan ng nasampa ng kaso. Ngayon po, may experience po ako. Sabi sa akin, attorney, gusto po kasuhan ng economic abuse ng BAUSI, yung tatay ng anak ko. Bakit po? Hindi po nagbibigay ng suporta. Tinanong ko, bakit po? Ano po ba yung suporta binibigay, hinihingi mo? 10,000 po kada buwan. O sige po, 10,000 kada buwan. Ano po yung trabaho po ng tatay ng anak ko? Tricycle driver po. Magdagdag ka ako. Eh kahit naman po mamasada magdamag yan, eh, bihira po yung magkaroon ng pagkakataon na kumita ng 10,000 kada buwan. Tama po, ang pagbibigay po at paghihingi ng suporta, may kwalifikasyon po yan. Una, kung ikaw yung naghihingi ng suporta, dapat may karapatan ka dun sa suporta. Katulad na nabanggit ko kanina, ikaw ay anak, ikaw ay asawa. Pag-jowa, wala. Paano po? Ano ba yung isang konsiderasyon? Yung pangangailangan po nung tao. Kunyari po, asawa o nung bata, ano yung pangangailangan nila? Yun po ay kukonsidera. Kaaral, sa akitin, kailangan mga ganito. Ano yung sunod ay kukonsidera ng korte? O dapat natin, ng tao? Yung kapasidad nung mag-ibigay. Ngayon po, sabi ng Korte Suprema, nilinaw na. Kailangan po ay mapatunayan mo para makulong yung lalaki o yung partner na hindi nagbibigay ng legal na suporta, dapat mapatunayan mong sinasadya niya para makontrol ka o mapagdusa ka. E paano po yung ito? Hindi naman namin kayang ipatunayan yun. Sabi naman ng Korte, ang layunin, magsampa ka na lang ng kasong sibil, kasa kasong kriminal. Pag kasong sibil, punta ka pa rin ng korte, kung utos ni korte, titignan ni judge, ano ba kayo mo ibigay, anong kailangan ibigay. Kasong sibil lang po. Saka ito rin po ang payo ko. Maging practical lang po tayo. Pag kailangan talaga, kasuhan natin na economic abuse. Pero kung gusto nyo lang para makakuha ng suporta, eh pag economic abuse, pinakulong nyo, saan pa kayo kukuha ng suporta? Kaya, ang tamang solusyon, mag-civil case kayo. Next slide po. Ngayon po, alinsunod po sa desisyon ng Korte Suprema sa XXX versus People 2023 po, sinabi po dito, denial of financial support must be willful, consciously, ginawa no partner para po mapagdusa yung babae emotionally o mentally. Ang normal daw po remedyo dapat na ginagawa natin ay kasong sibil. Kasa po kasong kriminal. Pero kung sa tingin nyo po, ramdam nyo at talagang sinasadya para magdusa ka, magkaso po kayo ng kasong kriminal. Pero kung hindi po natin kayang patunayan,